Pagod at balisa si Sam habang bitbit ang kanyang mga gamit papunta sa bagong apartment. Sa wakas, makakahanap na rin siya ng katahimikan matapos ang 3 taon ng pag-upa sa iisang kondo kasama ang 2 maiingay na kaibigan. Gustong-gusto niya ang privacy, kaya naman tuwang-tuwa siya nang makahanap ng maliit pero maaliwalas na unit malapit sa kanyang opisina. Pagpasok niya sa unit, nagulat siya nang may madatnan siyang isang babae roon, nakaupo sa sahig, nakapalibot ang mga kahon, at abala sa pagpipinta sa isang canvas. "Sino ka? At anong ginagawa mo rito?" Mariing tanong ni Sam. Kita sa mukha ang inis. Napatingin ang babae sa kanya at ngumiti. "Ako dapat ang magtanong sa'yo niyan. Ako ang bagong nakatira rito." Napakunot ang noo ni Sam. "Hindi pwede. Ako ang umupa ng unit na 'to." Tumaas ang kilay ng babae, saka hinanap ang kanyang cellphone sa tabi ng mga pintura. Kasi ako rin. Tignan mo." Ipinakita niya ang email confirmation mula sa may-ari ng unit. Nilingon ni Sam ang sariling cellphone at tiningnan ang kanya. Pareho silang may kontrata. Pareho silang lehitimong umupa ng iisang lugar. Ang galing naman ng landlord natin. 2 tayong binigyan ng parehong unit? Napailing si Sam. Halatang iritado. "Anong balak mo ngayon?" Tanong ng babae. Hindi man lang mukhang nag-aalala. "Siyempre tatawagan ko siya." Habang nakikipagtalo si Sam sa landlord sa telepono, tahimik lang na ipinagpatuloy ng babae ang pagpipinta. Hindi man lang ito mukhang nababahala. Nang ibaba ni Sam ang tawag, napabuntong hininga siya. Wala na daw siyang ibang unit, sabi niya. Pilit na pinipigilan ang inis. "Ah, ganun ba? So ibig sabihin, magkasama tayong titira dito?" Ngumiti ang babae, na parang wala lang. "Pwede ka namang humanap ng ibang matutuluyan," suhestyon ni Sam. "Ikaw rin naman," sagot nito bago muling ipinagpatuloy ang pagpipinta. Napapikit ng mariin si Sam. Ayaw niyang makipagtalo. Wala na siyang oras para maghanap ng iba pang lugar. "Fine, pero wag mo akong iistorbohin." "Okay," sagot ng babae. "By the way, ako nga pala si Leah." Hindi sumagot si Sam at diretso nang pumasok sa kwarto. Makalipas ang 1 linggo, pakiramdam ni Sam ay wala na siyang katahimikan. Si Leah ay isang happy-go-lucky, masayahin, maingay, at parang laging may bagong proyekto. Kung hindi siya nagpipinta, nagpa-practice siyang tumugtog ng gitara. At ang mas nakakainis, hindi siya nauubusan ng kwento. Si Sam, sa kabilang banda, ay tahimik, sistematiko, at mahilig sa routine. Ginagawa niya ang lahat ng may plano, mula sa paggising ng alas 5 ng umaga para tumakbo, hanggang sa pagligpit ng bawat sulok ng bahay bago matulog. Ngunit kay Leah, walang sistema, walang plano, bahala na. "Alam mo, masyado kang seryoso," sabi ni Leah isang gabi habang kumakain sila ng takeout. "Subukan mong mag-relax minsan." "Relax na ako," sagot ni Sam nang hindi man lang tinitingnan ang kausap. "Talaga? Hindi halata." Natatawang sagot ni Leah. "Hindi lahat ng tao kailangan maging maingay para masabing masaya," sagot ni Sam. "Bakit parang galit ka sa mundo?" tanong ni Leah. Nakangiti pa rin. "At bakit? Sa tingin mo, pag-ibig at kasiyahan ang sagot sa lahat?" Sagot ni Sam pabalik. Napahinto si Leah, pero sa halip na magalit, ngumiti lang ito. "Kasi naniniwala ako
Mas magaan ang buhay kapag bukas ang puso mo. Napailing na lang si Sam. Hindi lahat ng tao naniniwala sa fairy tale, Leah. Bakit? Nasaktan ka na ba dati? Hindi sumagot si Sam. Sa halip, tumayo siya at kinuha ang kanyang tasa ng kape, saka umakyat sa kwarto. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting napapansin ni Sam ang maliliit na bagay tungkol kay Leah. Kung paano ito laging may nakahandang ngiti kahit pagod, kung paano ito nag-aalok ng kape tuwing umaga, at kung paano ito nagdadala ng aliwalas sa bahay kahit na magulo. Minsan, naabutan niya si Leah na nakatulala sa bintana, may hawak na sulat na halatang luma na. Hindi ko akalaing tahimik ka rin pala minsan, hindi sinasadyang nasabi ni Sam. Napatingin si Leah at napangiti ng matamlay. Kahit hopeless romantic, marunong ding masaktan. Hindi na nagtanong pa si Sam, pero ng gabing iyon, hindi niya mapigilang isipin kung anong kwento ang itinatago ni Leah. Hindi alam ni Sam kung kailan eksaktong nagsimulang magbago ang tingin niya kay Leah. Siguro noong nahuli niyang mahimbing na natutulog ito sa sofa, hawak ang paintbrush, mukha pang may bahid ng kulay sa pisngi. O noong minsang bumagyo at natrap sila sa loob ng apartment, nagkwekwentuhan hanggang 3:00 ng madaling araw. O baka naman noong isang gabi, habang nagluluto si Leah at bigla siyang napangiti ng hindi namamalayan. Isang ngiti na hindi pa niya nagawa para sa kahit sino. Nang mapansin ni Leah ang titig niya, napatawa ito. Uy, ano yan? Mukhang may gusto kang sabihin. Umiling si Sam, pero naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, nagtanong siya sa sarili, ano nga bang mali sa paniniwala sa pag-ibig? At sa harap niya, si Leah, ang babaeng hindi niya dapat maging kasama, pero hindi niya rin kayang layuan. Naging bahagi na ng buhay ni Sam at Leah ang isa't isa. Kahit pa noong una ay parang tubig at langis sila, isang hopeless romantic at isang hindi naniniwala sa pag-ibig. Hindi nila napigilan ang unti-unting pagbabago ng kanilang mundo dahil sa isa't isa. Dati, inis na inis si Sam sa pagiging magulo ni Leah. Pero ngayon, natatawa na lang siya tuwing makikita ang mga gamit nitong nakakalat sa sala. Dati, ayaw niyang makinig tuwing naggigitara ito sa gabi. Pero ngayon, hinihintay na niya ang tunog ng mga paboritong kanta ni Leah bago siya makatulog. Sa kabila ng hindi pagkakapareho ng pananaw nila, isang bagay ang malinaw. Hindi na lang sila basta magkasama sa iisang bahay. Isang gabi, habang umuulan, nagluto si Leah ng ramen para sa kanilang dalawa. Masaya silang nagkwekwentuhan habang kumakain. Nang biglang mapansin ni Sam ang malalim na titig ni Leah sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Sam, kunot noo. Ngumiti si Leah at umiling. Wala lang. Ang weird lang isipin na noong una, gusto mo akong paalisin dito. Napangiti rin si Sam. Kung tutuusin, dapat ikaw ang mainis sa'kin. Ang gulo ko dati, hindi ba? Medyo, natatawang sagot ni Leah. Pero masaya ako na hindi mo ako pinaalis. Tumahimik si Sam. Hindi niya alam kung dahil ba sa ulan o sa paraan ng pagsabi ni Leah. Pero tila may bumigat sa kanyang dibdib. Isang uri ng kabang hindi niya maintindihan. Leah, napalunok siya bago nagpatuloy. Alam mo naman na hindi ako naniniwala sa pag-ibig, di ba? Ngumiti si Leah.
pero may malungkot sa kanyang mga mata. Oo, alam ko. Pero bakit parang natatakot akong isipin na isang araw, baka umalis ka rin? Nagulat si Leah sa tanong na iyon. Ilang segundo siyang hindi makapagsalita, pero nang magsalita siya, banayad ang kanyang tinig. Hindi ako aalis, Sam. Hinawakan niya ang kamay nito sa mesa. At hindi mo kailangan maniwala sa pag-ibig para maramdaman ito. Tahimik silang nagkatitigan, at sa unang pagkakataon, hindi na itinanggi ni Sam ang nararamdaman niya. Kinabukasan, nagising si Sam na maagang nagluluto si Leah ng almusal. Nakasuot ito ng kanyang oversized na shirt, parang sanay na sanay nang gumalaw sa kusina, na para bang matagal na silang magkasama. Samantala, si Sam ay nakatayo lang sa gilid. Pinagmamasdan ito. Pilit niyang iniintindi kung ano ang nararamdaman niya. Pero isang bagay lang ang sigurado. Masaya siya tuwing kasama si Leah. At bigla, hindi na niya napigilan ang sarili. Tinawag niya ang pangalan nito. Leah. Lumingon si Leah at nagtaas ng kilay. Sa halip na sumagot, lumapit si Sam at marahang hinawakan ang mukha ni Leah. Walang pag-aalinlangan. Dahan-dahan siyang yumuko at idinampi ang labi niya sa labi nito. Walang salita, walang paliwanag. Tanging ang init ng kanilang halik at ang malambot na pagtugon ni Leah ang naramdaman ni Sam. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa silang nakangiti. Tahimik na nagkakaintindihan sa hindi nila inaasahang pagmamahalan. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa pag-ibig? Pabulong na tanong ni Leah. Napatawa si Sam. Siguro hindi pa, pero naniniwala ako sa'yo. At sa wakas, wala nang hadlang, wala nang pagtanggi. Sa hindi sinasadyang pagkakamali ng landlord, natagpuan nila ang pag-ibig sa isa't isa.